Yun po mga kaibigan. So, ngayon po ay araw ng Lunes, June 3, okay, 2024. So, meron po tayong na-receive, no, mga kaibigan. So, shoutout po kay Sir Jackie Enrico Ngo. Okay. So, Sir Jackie, maraming salamat po sa tiwala po ninyo, no. Ito po ay from Governor Ramos Santa Maria, Zamboanga City. So, Zamboanga City, maraming salamat. Napakarami na po natin mga naging customer dyan. So, may 10 na siguro, no? Okay. So, ito po ay panel gauge ng Fortuner. Bali, dalawa po ito, no? Isang panel gauge ng Fortuner na 2009 model. Ito po yun. Okay, ang issue po nito ay blackout. At yung isa naman po ay Toyota Fortuner din, pero 2013 model. So ang issue naman po nito ay yung gas niya, hindi po siya accurate. So meaning, may mga time minsan nasa 1/2 or nasa 1/4 yung needle ng gas, pero wala na pong laman yung tanke. Okay, so ito po yung i-repair natin. Pero unahin po natin to, no? Itong blackout. Okay. I-separate ko na lang po ng video itong magkaibang gauge po para po detalyado po, no? Okay. So unahin po muna natin itong Tsaka pala mga kaibigan, kapag po ako nagpapaship back sa mga customer natin, in general po, pinapagtan ko po siya ng box po. Usually kasi, dito, ito kasing mga ganitong box kapag naulanan, nasisira. Kaya ito po, minabuti ko po na palitan po siya ng yung plastic talaga yung matibay na. Kaya pagka na-receive po ng customer natin yan, so ito po, nakabox po siya ng maayos. Okay, magbuksan na po natin ito, no? Inspeksyonin po muna natin, mga kaibigan. Okay. Ayan. Ito po ay kadarating lang po kanina. Okay, mainit-init pa. So, kaya buti na lang po wala akong service ngayong araw na ito. Kaya nagawa natin ng medyo maaga. Actually, hindi na nga maaga ngayon eh. Alas 9 na. Pero kung may service ako, usually mga alas 12, yan, alas 11. Nakaka-uwi ako ng bahay. Pero kung may mga ganito ako na madatnan dito, ginagawa ko pa rin po kasi kailangan po ito mapaship back by tomorrow. Kasi may mga cases po na talagang kailangan po talaga ng customer nila yung panel gauge. Kasi bulag po sila. Or kahit naman tayo mga may sasakyan, kapag naka-rely tayo kung daily na paggamit natin ng sasakyan sa panel gauge at biglang nawala, so parang bulag po tayo, no? Hindi natin makita yung gas, yung temperature, RPM. Okay. So yun po. Okay, so inspeksyonin po muna natin, no? So wala naman pong any damages. Ito po yung 2009, no? Again, 2009, blackout po siya. So ito po yung una nating i-repair. So, tanggalin po natin ito. Itong cover. Then, papalitan na rin po natin ito ng LED na mas maliwanag. So, yung kulay puti na rin po. Okay. Kasi po yung mga LED nito, usually 5 years lang po yung lifespan niya. Beyond 5 years, so bonus na po yun. So, pwede na po siyang bumigay anytime. Okay. So, ayan. Okay. Ano na natin ito? Ating pag-link. Yan. Okay. So, tanggalin. Ito, madali lang po tanggalin ito. Nakaklit lang naman po lahat yan. So, tanggalin natin muna yan. Tapos ito, gamit lang kayo ng pry tool. Okay. Make sure po yung mga baguhan pa lang at gusto mag-DIY, try mag-DIY. Lagyan niyo po ng marking itong dulo ng needle na kahit ng lapis para pagka binalik po ninyo, alam niyo po kung saan po talaga siya originally na nakalagay, nakaturo. Okay.
Pero since ako po medyo may katagalan na po talaga ako nagawa nito, kaya medyo kabisado ko na, kahit hindi ko na po lagyan ng ano yan, ng marking yan. Okay. Ayan. So, tanggalin natin ito. No? Ito po yun nga po, itong gauge nito ay nagbablock out po siya. No? So, ayan. Tanggalin lang natin itong screw. Dalawa lang naman po yung, yung screw nito sa likod. Kaya hindi po kayo malilito. Okay. Inspection po muna natin. Yung mga ganitong cases po kasi sa unang startup nyo, pag malamig, nagpa-blackout siya. Pero after mga ilang minuto, ilang oras, bumabalik naman po sa dati kapag ka nainitan na po siya. Or mainit na po yung makina. Pero kapag ka naging worse po ito, yung issue nito, hindi na po talaga siya babalik sa dati. Okay. Ayan. Okay, sige po. Okidoki. Ito, ingatan nyo lang po ito kasi babasagin po ito. No? Kasi pagka yan nahulog, magka-crack po yan. Wala pong nabibili niyan eh. Bibili kayo 10 gauge. Okay. Ayan. So, ayan. Palitin na nga po yung LED niya. Medyo maitim na, no? So, okay, so papalitan po natin itong mga piyesang ito, mga IC diode capacitor, at po yan. Isang set na po natin pinapalitan, no? Para at least talagang sigurado po talaga na maayos. So muli, balikan ko po kayo mga kaibigan, no? After ko magawa mga isang oras. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So na-repair na po natin at naisabay na rin po natin palitan yung yung LED. Okay? So ito po yung mga pinalitan natin, no, mga pyesa, no. Lahat po yan, isang set na po yan, dami, oh. Para po wala nang balikan at pang matagalan na rin po yung panel gauge ninyo. So capacitor, diode, IC at saka yung mga LED. Okay? So at saka mga brand new po yung mga ikinakabit natin, nakasilyado po original po yan. Okay, so power up na po natin, mga kaibigan. Kanina to, nung pinower up po, bago kong gawin, wala talaga kasi totally dead. Ang nakailaw lang sa kanya yung mga indicator, yung mga abs, yung mga, ano pa ba yun? Check engine. So ngayon, tingnan po natin. So dapat po yan lahat umilaw na. Okay. So yan. So 1, 2, 3, 4. Yan, umilaw na ang liwanag. Oh. Ganda ng kulay niya. Ng pagkaputi ng ilaw. Hindi gaya ng original. Medyo may pagka-yellowish at saka maitim na po. Okay, so bilangan po natin. Bali total po yan ay 21. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, kompleto na po. So, good na po yan. Okay, so ilagay na po natin siya sa kanyang lalagyan. Okay, pero bago po yan, kailangan po muna natin linisan, no? Okay, so brushin po muna natin, no? Ito. Yan. Pag na-brush nyo na po yung loob, kung kabi nyo po itong plastic na ito, yan ang initin. Kasi dyan po na-i-stack yung dumi. Kasi po itong area na ito po yung katabi ng aircon. So kapag bumuga po yung aircon, yung dumi po ng aircon, dito po, ito sinasala po nitong area na ito. Kaya madalas po dito natatrap yung mga alikabok. Ayan. Okay. So ayan, okay na to. Salpak na ho natin to. Okay, ito madali lang po naman ikabit to, no? At naka-clip lang po yan. Ayan. Okay. Ingat lang po sa pagkakabit, baka magka-crack yung ibang pyesa, no? Ayan. Okay. Ayan, dapat na. Tapos ito, ingatan po natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyong babasagin. Medyo maselan kasi ito.
Okay. Yan. Yun. Dapat na. Pagka ayaw lumapat, huwag yung pilitin mo, no? Kasi baka mamaya mabali yung inyong, mabali yung mismong needle. Okay, so ito, kapit na natin ito. Punasan lang natin. Okay. Tapos ito, meron pong, pag sobrang liwanag po ng ilaw, meron pong dimmer. May dimmer knob po yan dun sa mismong lower side ng steering wheel. Pwede nyo pong i-adjust yun, pwede nyo pong palinawin, pwede nyo pong palabuin. Okay. Tabi po natin ito. So again, yung pag-setting po nito, ng mga needle, kung paano nyo po siya, yung nilagyan nyo po ng palatandaan. So kung paano po siya tinanggal, doon nyo lang din po itapat. Okay. Kasi magka-calibrate po yan eh. Pag mali yung setting nyo, mali rin po yung pagka-calibrate niya. Itong isang maliit dito sa RPM. Okay. Yan. Okay. Ito walang problema to kasi nakasentro lang sa 0 itong RPM at saka itong kilometers. Kung mahaba itong kilometers. Kaya kahit di nyo na po lagyan ng marking yan. Yan, sentro nyo lang sa 0. Yan, okay na. So ngayon, may technique po dyan kasi baka mamaya mapasobra kayo ng baon. Iikot nyo lang po yan 360 degree. Kasi ganun din po. Okay. So okay na po yan. Okay. So yan. So check na po natin. Okay. So hindi muna natin ikakabit tong cover noon. Lilinisin po muna natin siya. Ito ganun din. Okay. So lilinisin po natin ang konti. So ito po sobrang lang ako. Tapos ito, ikapit na natin doon. Ayan. Okay. Tapos ito linisin natin ng ng acrylic cleaner. Ayan, parang pintab. Okay. Malikabok na po yun. Yan, pintab na. Lalo na yung loob, oh. Yan dumi. Kasi itong loob, hindi naman po siya nalilinis, eh. Yan. Pintab. Okay. So, yan. So, ngayon set po natin siya sa taas. Okay. Kapag po yan nagawa, bababa na po yan. Ngayon, nakaset po siya initially gaya ng nabanggit ko dito po sa pinakataas. So, ngayon, power up na po natin yan. So, dapat mag-calibrate na po yan magpuntang 0. Tapos, yung kanyang odometer po, lalabas na po yun. Kung ilan man po yung mileage niya. Okay. Ito na po. 1, 2, 3. Yun. Yun, bumaba na. Yan, ganda. Ang baba ng mileage niya, nasa 53,000 pa lang, 424. So, pag binenta ito sa market, mahal pa ho ito, no? Ayan, ang ganda ng pagkaputi niya, no? Ang liwanag. Ayan, okay na ho ito.
Ganda, linaw. So, ayan. Okay na to mga kaibigan. So, yung isa, susunod ko na lang. Kain muna tayo. Kasi medyo gabi na. Okay, so Sir Jackie Enrico, maraming salamat po sa tiwala po ninyo. So, pwede ko na po itong ipaship bukas kasabay nung isa ninyo. So, isi-separate ko na lang po itong vlog ko nitong isang Fortuner na may issue ng gas gauge ninyo. Kasi separate po kasi at magkaiba po yung problema at pyesa niya napapalitan. So, okay, muli mga kaibigan, ito po yung yung details ko po na andun po sa bawat vlog ng aking video. Check nyo lang po yung description doon kung saan ako nagsiservice, pati po yung phone number ko. Tawagan nyo lang po ako. So muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.